So, yung panglima ko na amo dito sa Hong Kong ay Chinese family uli. May dalawang batang babae. Ang isa ay sanggol pa lang. Ang isa ay 2 years old na. So, pagkatapos ko mag-break doon sa pang-apat na amo ko, nag-exit ako sa Macau. Nag-stay ako sa Macau ng mga 2 months para magantay ng visa dito sa amo na panglima na to. So, itong Chinese na amo na panglima ay simpleng pamilya lang din. At katulad ng mga unang naging amo ko, ang trabaho ay pareho lang. So, dito naglilinis ako ng kotse. May kotse sila, isa. So, sililinisin ko yung kotse mga every other day. Tapos, luto, linis. Yung babae stay in, yung palabas-labas. Yung asawa niyan, lalaki ay nagtatrabaho. So, sa umaga, bago papasok yung asawa niya, lutuan mo ng breakfast, talis na, tapos yung mga bata, punta sa school, yung isa dalhin sa playdate, mga ganon. At, ang naging trabaho dito ay 2 years. After that, gusto nila ako i-recontract. So, nag-recontract ulit ako. So, dito sa panglima na amo ay naka 4 years ako. Naka 2 kontrata ako. Okay naman ang naging samahan. Tulad din ng mga trabaho sa dating mga amo, pareho lang. So, dito, ang kaibahan lang nito ay naglilinis ako ng car at 4 years ang pagtrabaho ko sa kanila. So, after 4 years ng pagtatrabaho ko sa kanila, meron doon, bago ako matapos dito ay minsan naglilinis ako ng bintana, biglang na umpog itong dito ko dito yata, naumpog dun sa hawakan ng bintana. Kasi ang bintana, meron siyang handle, sara at bukas. So, nakaganon siya. That time, nung gumanon ako, hindi ko napansin na umpog ito dito. Ang laki ng pasa ko dito. Nung nakita ng amo ko yon, parang siguro, para maka-coop up siya. Makabawi-bawi ba siya. Sabi niya, nakain tayo sa anong gusto mong pagkain? Kain sa pizza. Nagtetsa, kain kami sa pizza. So, yun ang nangyari doon that time. Ito ay nasa lugar ng Taitam, Stanley, Taitam. Doon ang bahay nila. So, 4 years ako doon. At paano ko natapos yung pangalawang kontrata? Ayun, sila na rin ang humindi. Kumuha sila ng ibang katulong at ako na may naghanap din ng iba. So, I think yung kinuha nila after sa akin na helper nila ay 2 years lang. Tapos, nung nagbakasyon sa Pilipinas daw, hindi na bumalik. Pumunta ng ibang lugar. So, yun ang naging kwento doon. So, minsan nagkikita-kita din kami dyan sa labas dahil maliit lang din naman ang Hong Kong. Ayun, minsan nagbibigay pa ng red packet pagka nagkataon na Chinese New Year, yung family na yun. At ngayon may contact pa rin naman kami, number ng babae na amo ko. Kaya medyo okay lang naman din ang naging samahan. So, yun ang naging panglimang amo ko dito sa Hong Kong.